Isa na ata to sa pinaka-affordable smartwatch na hawakan ko na merong built-in GPS at ito ang Amazfit Bip 3 Pro. Ang maganda dyan kapare ko ay water resistant na itong smartwatch na to at napakadami rin neto ng mga features na for sure magugustuhan mo sa isang smartwatch. Kaya kung naghahanap ka ng quality na smartwatch pero affordable lang, baka ito na yung kapare ko. Tara, i-review natin. Simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. So usually ito yung packaging niya at pahaba lang to kapare ko. Usually napaka-common ng laman. Nandito na yung charger natin, yung smartwatch at saka yung ating user manual. And ito na yung Amazfit Bip 3 Pro natin mga pare ko, yung maganda, premium looking at malaki din yung screen nito. So usually kapare ko, ito yung button para i-turn on siya at also touchscreen din yung screen ng smartwatch na to. Anyway, para i-turn on itong smartwatch na to, kailangan nyo lang diinan kapare ko yung button niya ng mga 3 to 5 seconds and then magpa-power on na siya. And then after ninyo ma-on kapare ko yung smartwatch, may magpa-flash dyan or may magdi-display na QR code sa smartwatch. And then yung next step ay kailangan natin mag-download ng Zep app application. Available to sa Android and iOS para ma-scan natin yung QR na to. So let's assume na na-download at nakapag-create na rin kayo ng account sa Zep app. Pumunta lang kayo sa profile part at i-click nyo lang yung add device. Sa add device, i-select nyo lang yung watches or watch. Make sure na naka-turn on yung Bluetooth and then i-scan ninyo kapare ko yung QR dito sa smartwatch. And then after nito ma-connect, matik magdi-display na yung kanyang oras. By the way, itong Zep app application kapare ko ay magagamit natin para ma-monitor or ma-track natin yung data na nakukolekt niya itong smartwatch natin. So usually nandito yung mga data niya pagdating sa blood pressure, schedules ng sleeps, oxygen level ng dugo at kung ano-ano pa, nandito lahat yun. And kung tatanungin nyo sa look ng smartwatch na to, para sa akin okay na rin dahil minimalist naman yung kanyang design and looks. However, pag pumunta tayo sa display or sa screen ng smartwatch na to, may makikita tayo dito mga bezels at medyo makapal na chain. And sa likod na part naman nito, para kayo makikita natin yung mga sensors na ginagamit para ma-measure yung blood pressure and also yung blood oxygen natin at kung ano-ano pa. Pagdating naman sa longevity ng smartwatch ito, pwede natin siyang gamitin up to 14 days for casual use lang. But in heavy usage, tatagal siya ng 7 to 12 days. It depends kung gaano ka-heavy yung paggamit mo sa kanya. Anyway, pag-usapan na natin ngayon yung mga features and interface ng smartwatch ito. Let's go! So unang-una kapare ko, dito sa kanyang default display or yung main display niya, makikita natin dito yung oras, makikita natin dito yung blood pressure natin na last natin tinik or mineasure kanina. Makikita rin natin dito yung percentage or yung charge ng ating device. Makikita rin natin dito yung total steps na ginawa natin ngayong araw at also yung date today at yung oras syempre. And then kapag sinwipe left naman natin ito para ko, makikita natin dito yung activity goal feature. So for ito, makikita natin dito yung record ng mga steps or ginawa nating step today and then yung pagtayo natin. So usually nandito yung mga common data nung common activity na ginagawa natin araw-araw kagaya ng pagtayo at paglalakad. And then kung gusto nyo makita yung mas detailed information nito, i-click nyo lang yung activity goal natin, yung screen mismo. And then makikita na ninyo dito kapare ko yung mga na-burn natin calories, ilang mile or ilang kilometer yung nalakad mo ngayong araw. And then yung summary kapare ko yung mismong paglalakad at pagtayo mo sa loob ng isang linggo. Nandito lahat yun kapare ko, which is nice to. Now, kapag nag-swipe palip ulit tayo kapare ko, ay makikita naman natin dito yung heart rate natin. Sa heart rate part kapare ko ay meron tayo ditong data na kung saan ito ay nagre-reflect dun sa last sa paggamit natin ng heart rate measurement. So para gumana ito kapare ko, kailangan mo lang isuot yung smartwatch mo syempre and then i-click mo lang yung measure. And then antayin mo lang siya mag-measure kapare ko and then kapag natapos yun, magre-reflect dyan yung ating mismong data. And kung gusto mo ulit makita yung mas detailed information about dito, i-click mo lang ulit yung screen dito sa heart rate part and then makikita mo na dito kapare ko yung summary nung measurements na ginawa natin sa mga nakalipas na oras and also yung latest na pag-measure ng ating blood pressure. And then yun. Now kapag nag-swipe left ulit tayo kapare ko, makikita naman natin dito yung blood oxygen meter natin na kung saan i-measure nito yung oxygen sa dugo natin. So dito, para mapagana to, suotin nyo lang ulit yung smartwatch ninyo at medyo higpitan nyo ng kaunti at i-click nyo yung measure. So tumatagal ng 1 to 3 minutes kapare ko yung pag-measure ng ating mismong blood oxygen and then mari-reflect na agad dito yung data or measurement ng oxygen na nasa dugo natin. And then kapag nag-swipe left ka ulit kapare ko, makikita mo na dito yung stress test. Sa part nito kapare ko, i-measure nito yung stress mo ngayong araw at sa buong linggo. It depends kung gagamitin mo siya sa loob ng isang linggo. And then makikita natin dito kapare ko yung summary or yung full data nung stress test mo sa loob ng isang linggo para malaman mo kung okay ka pa ba or hindi, di ba? So napaka-helpful nitong feature na to para malaman mo kung ano ba nangyayari sa katawan mo at kung kailangan mo muna bang mag-chill or mag-take a break, di ba?
Maganda yun. Anyway, kapag nag-swipe left ulit tayo, ay makikita naman natin dito yung Pi data. Yung Pi data, mga kapare ko, ay ito yung computation ng mga ginawa nating activity. At dito makikita yung overall grade natin sa mga ginawa nating activity para malaman natin if tama pa ba yung ginagawa natin or pasado pa ba siya para dito sa ating smartwatch. And then mag-take ng mga actions, it depends sa result na makukuha mo. Diba? Maganda yun. So yung next feature kapare ko, kapag nag-swipe left ka ulit is yung weather part at magsisync lang yung data dito once sa sync mo to doon sa iyong smartphone. And then kapag nag-swipe left ulit tayo dito kapare ko, makikita naman natin dito yung music control na kung saan pwede natin gamitin as a remote para doon sa music player ng ating mga devices. So yeah. So yun lang lahat kapare ko yung mga features na pwede natin i-access ng mabilisan or one swipe lang. So ngayon tingnan naman natin yung ibang features pa. Now kapag sinipe mo nga pala ito pababa, makikita natin dito yung mga quick access features pa rin. Meron tayo ditong DND, alam naman natin yan, do not disturb mode. And then yung katabi niya naman na feature kapare ko is alarm clock na kung saan pwede mong i-check or i-set yung preferred time mo para sa pagising or kaya sa pagtulog. It depends sa'yo. Next naman kapare ko is meron na rin tayo ditong brightness settings. Pwede natin i-adjust yung brightness ng smartwatch natin. And then yung next naman na feature is yung kanyang setting control. So mamaya natin pag-usapan yan. Titingnan natin yan mamaya. Now kapag bumalik tayo doon sa main display at isa-swipe up natin to, ay makikita natin dito yung mga notifications kapare ko ng mga messages, text, or kahit mga missed call or phone call na paparating dito sa ating smartphone. Makikita lang yan dito ng ating smartwatch basta connected sila sa isa't isa. Ganun lang. Yung isa pa sa pinaka nagustuhan kong feature ng smartwatch ito kapare ko is yung pagiging IP68 nito. So usually ito ay water resistant na kapare ko, and usually tinry talaga namin kung totoo yan kapare ko, kaya ginamit namin to na nag-swimming kami at sa sobrang enjoy ko dahil nga gumagana yung kanya pagiging water resistant, pinahabol-habol ko pa to or binato-bato ko pa to doon sa swimming pool para hanapin ng mga kasama ko at ibigay sa akin. And yeah, successfully yung ating test about sa pagiging water resistant nito at totoo yung IP68 nito, which is nice. Now, balik tayo sa interface ng smartwatch ito kapare ko. Kapag kinilik nga pala natin tong button na to, ay mapupunta tayo dito sa app list. So usually makikita natin dito yung mga applications na nandito sa loob ng smartwatch na to. So unang-una nandito yung activity goal, pinakita ko na sa inyo to kanina, yung summary ng mga common activity na ginagawa natin. And then meron din tayo ditong file which is yung calculation ng overall activity sa ginagawa natin at yung grade or level natin pag kinumpute lahat ng mga yon, kung pasado ba or hindi. Dito nyo makikita yon. Nandito na rin yung feature na heart rate na pinakita ko sa inyo kanina. Nandito na rin yung sleep feature na pinakita ko rin kanina. And then nandito yung workout. Sa workout part kapare ko, meron tong 60 plus na workout na pwede nyong pagpilian. At ang pinaka nagustuhan ko dito is yung sa cycling niya or outdoor cycling. And bakit kamo? Dahil meron na tong built-in GPS kapare ko na kung saan matatrack mo yung kanyang mismong dinadaanan or dadaanan kapare ko kapag nagpa-bike ka. So ipapakita siya in the digital panel, which is maganda yan kapare ko kung ako yung tatanungin ninyo. At andito pa yung ibang mga kinds of workout like swimming at kung ano-ano pa. Pwede nyo yan dito tingnan or i-check. Okay? So next application natin is yung blood oxygen na pinakita ko sa inyo kanina. Next naman dyan is yung stress meter natin or yung stress test natin na pinakita ko sa inyo kanina din. And then yung next naman kapare ko is yung breath application na kung saan pwede kang mag-set ng time para sa pag-inhale and exhale mo or kung gagamitin mo siya sa yoga or kaya sa meditation, maganda rin. So yung next application naman ay tinatawag na menstrual cycle na kung saan pwede itong gamitin ng mga kapare ko natin dyan ng babae para i-track yung kanilang period or yung pagkakaroon nila ng buwan ng dalaw. Hindi ko lang kung paano ito nag-work, so yeah, mga girls, comment nyo naman dyan. Anyway, next naman natin is to-do list. So dito sa part nito, makikita natin yung mga to-do list na nilagay natin doon sa zip app, doon sa ating smartphone. Kung maglalagay ka doon ng mga to-do list mo, makikita natin yan dito at pwede na natin gawin on that day mismo, which is nice. Next naman dito, kapare ko, is yung alarm na pinakita ko na rin sa inyo kanina kung paano siya nag-work. Magsiset ka lang ng time at kung ano-ano pa. Next naman dyan, kapare ko, is yung settings feature natin na kung saan nandito yung iba't ibang mga features kagaya nitong watch face para pwede natin palitan yung skin or yung watch face ng ating main display. And then meron din tayo ditong auto screen turn off na kung saan kapag di mo siya ginagamit, mag-auto off siya. Pwede mong iset yung time neto para 5 to 15 seconds. Meron rin tayo din ng screen lock settings at kung ano-ano pa kapare ko. So pinaka-useful naman talaga dito is yung kanyang system features kasi pwede ka dito mag-reset, mag-restart, and also mag-factory reset ng ating smartwatch. Kung gusto mo siyang gamitin or kaya gusto mong i-reset lahat ng data mo sa kanya,
factory reset mo lang siya kapare ko kagaya ng ginawa ko dito. Ganun na kasimple. And then yung last two settings yung pinaka-favorite ko talaga dito. Yung una dyan is yung camera remote, which is pwede natin itong gamitin para ipang-click or ipang-use doon sa ating camera as a remote. So usually naman talaga yung function niya. Nothing special naman pero nagustuhan ko siya dahil napaka-accurate niya kapare ko. Tingnan nyo naman yan. Tinatadtad ko na siya ng click pero yeah, sumusunod yung mismong command natin dito sa remote camera or camera remote na feature ng smartwatch ito ng super accurate, which is yun yung nagustuhan ko dito. And then yung last feature naman which is Find Phone na kung saan kapag ginamit mo to tutunog yung smartphone mo kapare ko kapag nalolos mo siya. At kaya nagustuhan ko siya kasi lagi ko nakakalimutan ko nasan yung smartphone ko. At yeah, makakalimutin and lutang friendly yung feature na to kaya nagustuhan ko to sa smartwatch ito. Yeah, para sa akin deal breaker yun eh. Anyway, yun lahat yung mga feature at interface dito sa smartwatch na to. And as you can see, yan yung overall features na meron tong smartwatch na to. Sa isang maliit na watch na to, ganong karami yung pwede mong maggamit at napaka-affordable pa. However, hindi naman perfect kapare ko itong smartwatch na to. Meron pa rin tayo dito mga cons at babanggitin ko sa inyo. Usually, dalawa lang naman yung cons ko pagdating dito sa smartwatch na to at ito yung na-experience ko after ko gamitin to sa loob ng isang buwan. Unang-una yung kanyang screen. Mabilis siyang magkaroon ng scratches kaya kung gagamitin ninyo to ng walang tempered glass, kung hindi kayo bibili sa Shopee, talagang medyo kakamot kayo ng ulo kapag suot-suot nyo na to dahil magkakaroon talaga kayo ng marami dyan na scratches kagaya na nangyari sa smartwatch ko ngayon or dito sa unit na meron ako, which is yan. Sa buwan na paggamit pa lang yan kapare ko ay napakadami ng scratches kasi nakakatulugan ko siyang gamitin. And then yung last con ko naman kapare ko is delay yung pag-open niya once na ginamit natin yung feature na lift up. So usually kasi kapag nilip up mo yung smartwatch to, dapat magkakaroon agad siya ng display. Pero dito hindi ganon. Dahil nadidelay siya ng mga half a second at para sa akin nakakaano yun dahil nga hindi mo alam kung ano ba yung problema ng smartwatch, kung meron ba siyang problem pagdating sa feature or kaya may sira yung smartwatch mo. So nasa dalawa lang naman kasi yun. Anyway, hindi ba rin naman maaalis na isa to sa mga one of the best smartwatch na meron ngayon lalo na pagdating sa affordableness nito. Yung mga features like in built-in GPS sa ibang smartwatch kapare ko na nasa presyo ng smartwatch na to ay wala pang built-in GPS. Kaya kung titimbangin mo yung makukuha mong benefit sa dalawang criteria na to, di hamak na ito talagang Amazfit Bid 3 Pro na to yung one of the best na pwede nyo bilhin pagdating sa affordable smartwatch. And recommended ko yan honestly. And kung gusto nyo bumili nito kapare ko, ilalagay ko yung link nitong Amazfit Bid 3 Pro. Ilalagay ko dyan sa ating mismong description and also pin comment section para magkaroon kayo ng mga discount and also mga sale. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Peace!